Magandang umaga po sa inyong lahat. Month 4 na po tayo sa ating pong Bayanihan Church Planting at alam ko na tayo ay patuloy na excited sa ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Excited po ba kayo? Yun. At month 4 pero tayo po ay halos sumasakop na sa kalahati, month 5 o step number 5 ng ating pong 10 proven steps sa ating pong church planting. Titingnan po natin yan sa ating pong timeline. Pwede po bang sa ating pong Bayanihan Manual sa page 58. Page 58 ng ating pong manual. Nandiyan po ang ating timeline. At katulad ng palagi po nating pinapaalala, ang imparting vision ay tuloy-tuloy nating ginagawa. At maasa tayo na ito'y ginagawa natin sa ating pong mga mother churches. Ang isang magandang pansinin ngayon sa ating pong meeting na ito ay yung number 3, step number 3, set a goal and write plans. Inaasahan na tapos na. Nakalatag na tayo ng ating mga action steps at pati budget at pati mga schedules ay plansyado na. Magkakaroon tayo ng reporting dito mamaya. Pansinin po natin ang step number 4, confirm the target barangay. Pinag-aralan natin ito noong nakaraan. Nagsagawa na tayo, pero tatapusin pa ngayon. Ano pa ang mga dapat nating isaalang-alang para maayos natin yung step na yan? Ating po nabanggit na napaka-crucial, napakahalaga yung step number 4. So dapat talagang gagawin natin ng maayos na maayos at maingat na maingat. Pansinin din, ang number 5, make contacts. Siguro sa ating confirming the target barangay, sa ilang mga ginawa nating hakbang, nagkaroon na rin tayo ng contacts sa area. Pero hindi pa marami. Ngayong meeting, pag-aaralan natin ano pa ang maraming hakbang, ano mga strategiya para magkaroon tayo ng mga malalakas at mas marami pang contacts para po sa ating church planting project. So, naniniwala tayo na ito ay magiging malaking tulong pa sa ating pong pag-usad sa ating pong mga proyekto. Umaasa tayo sa maraming bagay at dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Buksan po natin sa page 59 sa Bayanihan Church Planting. Next topic natin ay spiritual warfare and church planting. Siguro napansin po natin, kung minsan meron isang church planting project, malakas. Pagpasok sa target barangay, pag making contacts, marami na. Magandang response. Talagang totoo ang kanilang kaligtasan. Tapos tuloy-tuloy, sumusunod sa Panginoon. Magiging matatag, dadami pa, mag-share sila ng gospel at magiging malakas ang iglesia. Ganda yan. Maraming ganyan. Meron din iba, pasok ang team sa target barangay, nahihirapan, magkaroon ng contacts. Pag meron, mahina ang tugon sa gospel. May umattend sa Bible study, kuminsan umattend, kuminsan hindi. Ang kanilang pang-unawa ng gospel ay malabo at mahina, nangangapa ang proyekto sa matagal. Kuminsan, pagkalipas ng ilang taon o ilang buwan, susuko na, titigil na. So, kailangan ito talaga makakatulong na malaki. Para labanan ng Satanas, meron mga hakbang na pwede natin gawin. Ang unang pwedeng gawin ay, dito po sa page 59, detect possible demonic strongholds in the target barangay. Detect possible demonic strongholds in the target barangay. Meron mga paraan na pwede natin gamitin para hanapin paano kaya nakapasok si Satanas sa lugar na ito. Ano mga posibleng strongholds na meron siya dyan para alamin natin, para labanan yan. So dito po sa Your Church Can Multiply, kung buksan natin sandali dyan, page 316 to 321, nandyan po ang guide, maraming paraan para hanapin ang mga posibleng satanic strongholds in the target barangay. So binasa na natin ito, hindi natin pag-aaralan ng buo, pero dadaanan ng ilan ng konting review. Ang una, number 1, page 316, what name was given to the target barangay and what is the meaning of the name? So dyan sa inyong target barangay, anong pangalan?
Kung ang barangay nyo ay, halimbawa, San Isidro, San Vicente, San Jose, San ganito, San ganyan, maraming san. Ibig sabihin, ang barangay na yan, noong una, itinalaga sa santo na yan. At alam natin, sa likod ng bawat santo, ayon sa 1 Corinthians chapter 10, meron din demonyo. Meron kapangyarihan ni Satanas. So, pansinin natin yan. Ano yung pangalan ng lugar? At anong ibig sabihin? Number 2 po, what grottos or religious statues were erected that may be connected to demonic powers? Pag may grotto, pag may estatua, karaniwan, itinalaga ang lugar sa santo na yan. At ganoon din, sa likod ng bawat santo, may demonyo. So, hanapin sa inyong taga-barangay, may grotto po ba? May estatua? Kung may estatua, malaki. Pag ganoon, yan ang naging pasukan ng Diablo sa ating lugar. Tapos, tatalon tayo sa number 7. What objects of nature are feared? Diyan po sa inyong barangay, meron bang mga puno? Natatakot ang tao sa ganoon? O mga ilog? O mga bundok? O ano? Halimbawa, may punong balete. Ang mga tao natatakot sa ganoon. Bakit natatakot? Sabi nila, kung puputulin yung sanga, may magagalit sa iyo, may masamang mangyayari sa iyo. Totoo ba kaya? Kung may totoong masama mangyayari, saan galing yung masama? Demonyo. Kung may walang mangyayari, halimbawa, sabi lang, pero kung natatakot pa rin ang tao, that's the point. Ang point ay, ang tao ay natatakot sa puno na yan. At kung natatakot ang tao sa puno na yan, yan ang pwedeng gamitin ng Diablo, yung takot na yan, para magkaroon siya ng hawak sa mga tao. Pag meron siyang hawak sa tao, hindi lang hanggang sa puno, kundi hanggang sa buhay nila, espiritual na buhay. So pag may ganyan sa ating target barangay, objects of nature that are feared, yan ang pwedeng naging stronghold na ng kaaway sa ating target barangay. Meron po ba sa barangay nyo? Yun, pansinin natin. Tapos, number 8, are there any haunted houses? Sa inyong target barangay, meron pa bang haunted houses? Yung mga lumang bahay, wala nang nakatira. Pero ang balita, pag dumadaan dyan sa gabi, may boses. May narinig. May mga footsteps. Saan galing ang boses na yan? Saan galing yung tugtog na yan? Kung meron ganyan, ayan ang kapangyarihan ng demonyo sa lugar na yan. Oo. At yan ang pwede maging stronghold ng kaaway dyan sa lugar na yan. Hindi lang hanggang sa bahay, hindi lang para matakot ng tao, kundi para hadlangan sila sa kanilang spiritual na buhay. Kanilang pagtugon sa gospel at pagsunod sa Panginoon. Inyong target barangay, meron po ba? Ayun, hanapin natin. Tapos, talon tayo. Number 10. What false religions or cults are found in the barangay? Meron po ba sa inyo? Sino nandyan? Dating Daan, Hibaloy, Mormon, Saksi ni Jehovah, PBMA, marami, ba't iba? Kung wala kayong ganyan sa inyong target barangay, mas mabuti pa. Pero karaniwan, meron. Kung meron ganyan, sabi ng Biblia, ang mga turo na yan ay doctrines of, demons. Malinaw lang sabi ng Biblia, ito po ay doctrines of demons. Kaya ang mga tao dyan sa inyong barangay ay dinadaya. Meron silang maling kaisipan, maling doktrina. Naging stronghold na ng kaaway. So hanapin natin yan. Ano mga maling katuroan sa target barangay? Number 11 po. What occult practices are present, such as witchcraft,
albularyos, fortune telling, at iba pa. Meron pa ba sa inyong barangay? Mga albularyo, sikat. Pag may sakit, saan tatakbo ang tao? Doktor, kung may pera. Kung maliit ang pera, albularyo. O kung mas malakas ang albularyo, kung talagang naniniwala sila, nagtitiwala sa kanyang magagawa. Albularyo, takbo sa kanila. O baka sa inyong lugar, sikat ang tawas. O sikat ang spirit of the glass. O kung anong kapangyarihan ng diablo doon. Yan ang pwede maging pasukan sa individual na tao. Pero kapag malakas sa isang lugar, pwede magkaroon ng influensya sa buong lugar. So pag-aralan natin kung ganyan sa ating barangay, pansinin natin ang mabuti. Susunod po, number 12, are demonic beings commonly seen, such as a white lady, aswang, tikbalang, duwende, at iba pa. Meron pa ba nakita sa inyong barangay? Pag meron ganyan, ang mga ganyan ay hindi dyan para makipagkaibigan sa tao. Sabi ng tao, ay may kaibigan ako, duwende. Kaibigan. Pero yung kaibigan na yan ay ibang motibo. Ang motibo niya ay hindi lang para makipagkaibigan sa tao, kundi para hadlangan siya sa kanyang espiritual na buhay. Ay yun ang magiging stronghold ng diablo sa lugar. So kailangan natin alamin yan. Number 13 po. Is there widespread illicit sexual activity in the barangay? Halimbawa, sa inyong target barangay, marami po bang massage parlors, mga drive-ins, yung mga beer houses? Halimbawa, dito sa Ortigas, purong beer houses. Ang lagi nakalagay, wanted, GRO, 18 to 24 years old, attractive. Alam natin yan. So pag maraming ganyan sa inyong target barangay, yan ang nagiging hilig ng tao, yan ang malaking distraction sa Panginoon, yan ang magiging stronghold ng diablo. Pansinin natin kung may ganyan. O kung maraming na-rape sa inyong lugar. O kung maraming na-abuso. Anumang sexual activity na hindi maganda. Tapos, number 14 po, what are the most prevalent sins or vices in the barangay? Sigurado meron. Anong pinaka-common na malakas na kasalanan sa inyong target barangay? Barahas, bingo. Yun, sa amin, target barangay, ang lakas ng bingo. May isang lugar na sa pasukan ng barangay, minsan, a few weeks ago, pumasok ako sa mga alas 8 ng umaga. Nagbibingo. Nandyan din ng isang binabible study namin. Nandyan siya. Alas 8 ng umaga. Nandun ako maghapon sa barangay. Umuwi ako mga alas 6 ng gabi. Nandyan pa rin. Bingo! Sabi ko, wow, mahilig kayo sa bingo, ano? Di ko alam kung kumain, kung umihi maghapon o ano. Pasok ako dyan, umuwi ako dyan. Yan ang malakas. So anong malakas sa inyo? Inuman, droga, o ending, o wedding, o ano? Ano? Kung anong malakas dyan, yan ang pwede maging stronghold ng kaaway kasi ang mangyayari, mas mamahalin ng tao yan kaysa sa Panginoon. Kaya kuminsan mahirap makuha para sumampalataya sila dahil ayaw nilang iwanan yan. Mahal na mahal nila yung bingo. Kung di na magbibingo, ay hirapan sila. So yan ang maging stronghold ng diablo. At marami pang ibang paraan. Yan ang mga samples lang, hindi exhaustive, hindi thorough yung binanggit, hindi kompleto ang nandyan sa Your Church Can Multiply. Pero yun po ang pinaka-common sa atin. Malaking chance ang binanggit ay nandyan sa inyong barangay. So mahalagang gagawin ay pag-aaralan ninyo ang inyong target barangay at hahanapin ano mga posibleng strongholds ng kaaway sa inyong lugar. So yun po ang pag-usapan natin ngayon. Pwede po ba, coach and team leader, mag-meet kayo, pwedeng kasama ang team members, at pag-usapan nyo, sipin nyo,
Ano ang mga posibleng strongholds ng kaaway sa inyong target barangay? So please pause the video for 5 minutes para pag-usapan. So ang unang gagawin ay detect possible demonic strongholds in the target barangay. Pag na-detect na, ang susunod na gagawin ay use warfare actions. Maraming actions na pwedeng gawin para labanan ang mga strongholds na nandyan. So dyan po sa Your Church Can Multiply, page 321 hanggang 327, makikita nyo ang maraming posibleng actions. So binasa na natin yan, nandyan ang maraming posibleng pwedeng gawin. So hindi natin pag-aaralan ngayon, pero nandito po si Pastor Judah Cantoria, siya magbibigay ng konting halimbawa kung paano niya ginamit yung warfare actions sa kanilang church planting. Napakahalaga po nung spiritual warfare. Kasi bago natin pasukin ang isang barangay, kailangan alam natin at kabisado natin kung ano yung mga strongholds na naroroon. Katulad po ng isang lugar sa Western Samar na pinuntahan po namin. Napag-alaman namin na napakatindi ng witchcraft doon. Rampant yung practice ng witchcraft. At pinagandaan po nating mabuti bago tayo pumasok doon sa lugar, nagkaroon po ng chain prayer and fasting. At habang nandoon na sa area, tuloy pa rin yung chain prayer and fasting, walang tigil. At sinamahan din po ito ng prayer walk dahil mahigpit yung pakikipagtunggali doon sa kaaway. So ang nangyari po, during the crusade, kami po ay nangaral tapos nagpatanggap sa Panginoon. Pagkatapos pong magpatanggap, hinamon namin yung may mga sakit na lumapit din. Isang bata po ang lumapit, about 10 years old. At itong batang ito ay inaapoy ng lagnat. So pinag-pray po namin at salamat sa Panginoon, gumaling po yung bata. Pero after na nangyari yon, sa halip na matuwa yung nanay, nagalit po sa amin. At sabi nila sa amin, nilapitan kami, sabi niya, kayo mga born again kayo, ang init-init nyo sa akin. Bakit ba kayo ganyan? So, natapos po yung crusade, umuwi kami sa bahay, habang kami ay nagpapahinga, mga 11 na ng gabi, sinugod ho kami nitong babaeng ito, yung nanay nung bata na gumaling. May kasama siyang 2 ale, sumisigaw. Sabi, kayo mga born again kayo, mga salot kayo. Bukas na bukas din. Sasabihin ko kay Mayor na palayasin na kayo dito dahil hindi kayo nakakatulong dito sa aming bayan. So nagulat po kami. So kinatok po niya yung pintuan namin at sumisigaw. Nag-hysterical yung babae. At ang sinisigaw niya lagi, bakit kayo mga born again? Napakainit niyo sa akin. Hindi namin maintindihan nung una. Meron po tayong pastor doon sa Samar na medyo tagilid dahil nadi-discourage na siya. During that time, nanghihina siya, ayaw niya nang magpatuloy sa pagpapastor . So, ini-encourage namin siya, tila ayaw na. So, nagkataon na siya yung naroon sa may pintuan, inutusan namin, Pastor, pakibuksan niyo nga po yung pinto. Nung binuksan niya ho yung pinto, nagsusumigaw yung ale. Sabi niya, bakit ka ba nakakapasok? So, yun ang kanyang sinisigaw, bakit ka ba nakakapasok? So, ang nangyari po, pinapasok namin yung ale, at sinimulan po naming ipanalangin sa Panginoon. Yung ibang tropa na doon sa kusina, nagsimula silang mag-pray at kami, aming pong hinarap yung babaeng ito. So pinanalangin namin, nilay hands namin itong babae, nirebuke yung masamang espiritu. At ang nangyari po, umikot yung babae, nalaglag siya doon sa upuan at nanghina siya. Maya-maya, siya po ay na-delivered sa pagkaka-demon possessed. Siya ho pala ay possessed for 17 years. At ang sabi niya po sa kwento ay tinanong namin siya kung bakit sinasabi niya nakakapasok kami. Ang explanation niya, hindi daw siya makalapit sa sino man sa amin dahil meron daw parang apoy na hindi siya makalapit na papasok po siya sa amin. Dahil po doon, na-encourage yung pastor natin na gusto nang gumive up. Sabi niya, nangihina na ako, nadi-discourage na ako, pero ang demonyo napapasok pa rin sa akin. Ang totoo kasi, even the weakest Christian is far stronger than Satan. Higit na powerful tayo kaysa anumang gawa ng kaaway dahil nasa atin ang Panginoon. Amen. Kaya dahil po doon, nagkaroon ng matinding revival doon sa lugar
dahil sa pinalaya ng Panginoon ang babaeng ito, naging testimony siya doon sa buong bayan. Yung dalawang kasama niya, nung pinatanggap namin ito sa Panginoon, tumanggap din. Pati yung mga uzi. Alam niyo po ba yung uzi? Mga osyosero at osyosera na nakasilip doon sa bahay na tinutuluyan namin. Sila din ay tumanggap sa Panginoon matapos namin silang i-share ng salita ng Panginoon. At ang malaking nakakagulat, kinabukasan, wala na ho kaming gagawing house to house kasi alas 5 pa lang ng madaling araw, itong babaeng ito ay nag-house to house na. Sinasabihan lahat ng taong makasalubong niya, sabi niya, totoo yung Jesus na pinapangaral ng mga born again. Pinalaya ako ng Panginoong Jesus. Naranasan ko siya, buhay siya sa aking buhay. Dahil po doon, ipinanganak ang iglesia doon sa Samar. At itong babaeng ito ay naging leader pa ng church. At hanggang ngayon, nagpapatuloy yung iglesia ngayon. Kaya napakahalaga po nung chain prayer and fasting. At the same time, yung prayer walk. Very powerful. Walang magagawa ang demonyo pag tayo po ay nagpasimula ng lumuhod at humingi ng tulong sa Panginoon. Tandaan natin to, ang church planting ay hindi po natin trabaho. Ito'y trabaho ng Panginoon, kasama natin siya, at yung mga hindi natin kayang gawin ng Panginoon. At magugulat tayo dun sa resulta. Dahil wala tayong power, pero masigit na powerful yung Diyos na nagsugo sa atin, na tumawag sa atin. Isa pa pong experience na nais ko pong i-share sa inyo, doon sa Karatig barangay ng aking binabagit na lugar, doon din sa Samar, nabalitaan din po namin na mayroong matinding kinatatakutan doon. Isang albularyo na 80 years old na, lumpo itong babaeng ito, pero nagtataka ho kami, ang kanyang boyfriend ay 21 years old na mukhang artista. Talagang macho, magandang lalaki. So, iniisip namin, kung walang power itong babaeng ito, paano niya mapapaibig yung napakagandang lalaking ganon? At talaga namang batang-bata at macho-macho at binubuhat pa siya at inaalagaan. So, kinatatakutan po itong babaeng ito. At kahit na matitinding sakit, kaya niya daw pong pagalingin. Kaya marami ding taong sumasaludo sa kanya. Kumbaga, siya yung pinaka-reyna doon sa lugar na yon. So, nung nabalitaan namin po, sabi ko, ano kaya maganda natin gawin? Nagkaisa po yung tropa na ituloy yung chain prayer and fasting. At the same time, pasukin yung area. Nagkaroon po kami ng Jericho March. Inikot namin yung lugar, walang tigil. At bawat entry point ng barangay, tumigil kami at nanalangin at diniklara ang paghahari ng Panginoong Jesus doon sa lugar. Kilaim po namin yung lugar para sa Panginoong Jesus. Nung gabi, habang kami po ay nagkukrusade, nagtataka ho kami, talagang matindi ang warfare. Dahil kinakabit namin yung mga ilaw. Yung isang kasama ko ho ay electrical engineer siya. So alam niya yung mga patungkol sa kuryente. Pero nagtataka ho kami dahil yung mga mercury lights, pag sinindi namin, sumasabog. Walang dahilan para sumabog. Sabi ko, matindi ang warfare na ito. Nung magsisimula na yung gawain, dahil po tabing dagat yon, buhangin, nagulat po yung mga tao dahil may mga lumabas na mga alakdan, scorpions, doon mismo sa lugar ng mga tao, kaya nagtatakbuhan yung mga tao. So hindi namin alam kung bakit nangyayari yon. First time namin na-experience yon. Tapos habang nagkakaroon na ng krusada, libo-libong gamo-gamo ang dumating. Halos matakpan yung mga ilaw namin sa dami ng gamo-gamo. So ang ginawa po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpipray. Walang tigil ang prayer ng bawat isa. Yung walang bahagi doon sa krusada, naroon sa tabi, nananalangin lahat. So tuloy po yung gawain. Ang hindi po namin alam, nung gabing yon, matapos pong i-preach ang gospel, may dalawa ho palang albularyo na tumanggap sa Panginoon. Amen. Bunga po ng prayer. So, tuloy yung gawain, tapos ang dami pong pinagaling ang Panginoon. Tapos before the end of our crusade, nanalangin po kami, pinanalangin namin sa Panginoon yung lugar na yon. Idiniklara po namin si Jesus ang Panginoon ng lugar na yon at walang karapatang demonyo sa lugar na yon. Alam niyo po nangyari, habang kami po ay nagpipray, nagpapatotoo po yung isang kasamahan po namin, na may narinig po siyang napakalakas na sigaw na takot papalayo doon sa dagat. At after na nangyari po yon, nakalis na po kami doon sa lugar,
Nabalitaan po namin na yung babaeng iyon ay nawalan na ng power, lumipat na ng ibang lugar, hindi na po siya pinaniniwala ng tao, at yung mga tao po ay kumilala sa ating Panginoong Jesus. Ang isa pang maganda nangyari doon, after ng experience na yon, nakita ng mga tao na totoo yung salita ng Diyos. At bless ng Panginoon ang mga tao sa lugar na yon. Isang taon after na kami po ay makagaling doon, nanonood po ako ng TV sa bahay, nakita ko sa TV ang news na kung saan ang lugar ay na-discover po dahil ito yung remote area, pupunta ka doon by boat mula Tacloban City, papunta doon mga 3 oras pagka lantap, pagka wala hong alon gaano. Pero it will take you 3 hours more than that kung malakas ang alon. Remote area, napakahirap ng mga tao. Pero na-discover po ito ni GMA, ang ating pong presidente, siya po ay senator pa noon. Nakita niya na ang lugar ay potential na maging tourist attraction. So, dinevelop po yung lugar, nagkaroon po ng multi-million project ang government, nagkaroon ng bagong mga highway mula Tacloban hanggang doon, at nagkaroon po ng magagandang mga beaches doon sa area ngayon. Na-develop yung lugar, yung kabuhayan ng mga tao umangat kasi yung dinaanan ng highway na pag-aari ng mga tao, binayanan ng government na kapag patayo po sila ng magagandang mga bahay at yung mga dating barong-barong na bahay ay wala na po yun. Nagulat ako pagbalik ko doon, naiyak ako sa Panginoon dahil nakita ko yung improvement ng community. At ang pinakamagandang testimony, sabi ng mga tao, nagkaroon ng improvement ang lugar namin matapos na maipangaral ang salita ng Diyos. Pinalaya ng Panginoon yung mga tao sa pagkaka-oppress ng demonyo, nagkaroon po ng improvement sa buhay ng mga tao at naniniwala po ako hanggang ngayon, ina-harvest pa yung bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayo ma-discourage mga church planters. Sa pagpasok natin sa area na kung saan doon tayo tinawag ng Panginoon, tandaan natin, sabi ng Panginoon, I will go with you. At pag sinabi ng Panginoon, kasama niyo ako dyan, walang matigas, walang matinding stronghold na hindi pwedeng yumuko sa harapan ng ating Panginoon. Ang lahat ay yuyuko sa harapan ng ating Panginoon at ang magtatagumpay pa rin ay ang ating Panginoon. Amen. God bless you po. Maraming pwede mangyari kapag gagamitin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Use warfare actions. Ano po ang warfare actions na pwedeng gamitin ninyo sa inyong lugar? Makikita po natin maraming samples sa Your Church Can Multiply, page 321 hanggang 327. Pwedeng gamitin nyo yan, pwedeng gamitin ng iba, basta labanan natin ang strongholds na makikita natin. So pag-usapan natin ngayon, coach, team leader, mag-uusap, ano po yung warfare actions na gagamitin ninyo? Team, pwedeng sumama. Please pause the video for 5 minutes. Okay, dadako na po tayo sa reporting. Ano po yung warfare actions na pinili nyo? Pwede po ba? Mga 3 or 4 sa inyo, tatayo, mag-share sa buong network, ano po yung actions na pinili? Sandali lang ang reporting. Please pause the video for 3 minutes. Okay, tuloy po tayo sa implement area-wide warfare action. Yung spiritual warfare natin, una, meron personal. Gagawin sa ating personal na buhay. Meron din sa barangay. Yan ang pinag-usapan kanina. Detect strongholds, use warfare actions. Meron din warfare na pwedeng gawin sa mas malaking area. Buong bayan. O buong probinsya. Buong bansa. So sa atin, dito sa ating delegates, gagawin natin ang konting warfare ngayon sa lugar kung saan tayo galing. So sa inyong network, kung kayo ay galing sa isang town, pag-usapan natin ang town nyo. O kung isang buong probinsya, pag-usapan ang buong probinsya. So sa inyong lugar, ano ang pinaka-common na strongholds ng kaaway sa inyong buong lugar? Bayan o ano? So yan ang isi-share na natin ngayon. So please pause the video, have some volunteers stand, mag-share ang observations nyo, anong mga stronghold ng kaaway sa buong lugar nyo. Sige po, pag-usapan po natin for 5 minutes.
Okay, narinig natin kung ano mga strongholds ng kaaway sa ating lugar, sa inyong lugar. Ang gagawin po natin ngayon, habang sama-sama tayo, sama-sama kayo, sama-sama laban. So ang gagawin po natin ay lahat ay tumayo, sama-sama manalangin, laban sa strongholds na narinig natin kanina. Okay? So pwede po ba? Tumayo tayong lahat dito sa network. Kayong mananood, tumayong lahat at sama-sama manalangin. Pwede ba? Tumayo tayo. Kayo din. Tumayo po kayo. Please pause the video for 10 minutes para manalangin ng mabuti laban sa strongholds ng kaaway sa inyong buong lugar. Malaking bagay ang ating mga spiritual weapons na pwedeng gamitin. And we celebrate na meron tayong ganitong kapangyarihan. And we celebrate the victory we have in Jesus. Okay, dadako na po tayo sa page 60 sa Bayanihan Church Planting, Learning from One Another. Ang unang pag-uusapan natin, number 1, what is your target barangay? So, noong isang buwan, pinag-aralan natin na mabuti, confirming the target barangay. Kinonfirm natin itong buwan na kalipas. Ngayon, mag-sharing tayo. Ano yung ating confirmed target barangay? So, dyan sa inyong network, ang inyong network facilitator, naghanda siya sa isang chalkboard o Manila paper o isang chart na nandyan ng 3 columns, kagaya na makikita nyo sa monitor nyo. Yung first column, team leader. Second column, confirmed target barangay. Third column, number of team members. So dyan yung first column, team leader, kagaya ni Henry Sanyadoza, Virgil Lareta, at iba pa. Second column, confirmed target barangay. So ngayon, bawat team leader ay tatayo, mag-share sa network, ano po yung confirmed target barangay ninyo. Wala mahabang kwento ngayon, target barangay lang, so please pause the video para mag-report, 2 minutes na lang. Kung sakali, pare-pareho ang target ng dalawang team leader, mag-usap-usap kayo. Ngayon, bago umuwi, para hindi kayo mag-away-away doon sa barangay.
So dapat iba't iba yung target barangay. Unless, malaking barangay, napakaraming tao at nagkasundo kayo, dyan kayong dalawa. Pwede din. Pero mas maari, bawat isa may kanya-kanyang target barangay. So please pause the video for 2 minutes. Okay, number 2 po, how many team members do you have? So noong month number 2, pinag-aralan natin recruiting the team. Nag-recruit na. Sana noong isang buwan, kompleto na yung team. Kung sakali hindi binuo noon, ngayon sana buong-buo na. So dyan sa third column na chart na isinulat ng inyong facilitator, kagaya na makita nyo sa monitor, sa third column magsulat, ilan po ba ang inyong team members? Wala mahabang kwento ngayon, bilang lang ng team members. Please pause the video for 1 minute. Ngayon, dyan sa numbers 3 to 17, bahala ang inyong network facilitator kung alin ang pag-usapan ninyo dyan. Wala kayong time para pag-usapan ang lahat, so pinili na niya alin ang pinakamahalaga para sa inyo sa inyong network. So meron na kayong 30 minutes para pag-usapan, selected from number 3 to 17. So please pause the video, learning from one another. Okay, manalangin na tayo. Marami tayong narinig kung anong nangyayari sa iba't ibang church planting project. So dyan sa inyong network, kung anong prayer method ay effective sa tingin nyo, sa decision ng inyong facilitator, yan ang gagawin. So dyan sa inyong network, manalangin para sa isa't isa, batay sa mga narinig nyo. Okay, bago tayo magpatuloy sa next topic, gagawa muna tayo ng spiritual exercise. Para mag-exercise, pwede po ba tumayong lahat? Kayo din na mananood, tumayo po kayong lahat. At kung ano ang gagawin ko, gumaya kayo. Gagawin kami, tapos sumunod kayo sa amin. Huwag sabay-sabay. Ang unang gagawin ay sisigaw, Jesus is Lord! Jesus is Lord! Tapos, para magpuri sa Panginoon, itataas ang kamay, sasabihin natin, I praise you, Lord! I praise you, Lord! Tapos, dito sa kaliwa, ang ating puso, doon tayo umiibig, so mag-bend tayo sa kaliwa, sabihin natin, I love you, Lord! I love you, Lord! Dito sa kanan, sa karamihan sa atin, ito ang ating malakas na braso. Mag-bend tayo, ito ang gagamitin natin para maglingkod sa Panginoon. Mag-bend tayo sa kanan, sabihin natin, I'll serve you, Lord. I serve you, Lord! Tapos, I worship you, Lord. I worship you, Lord! Last, I'll die for you, Lord. I love you, Lord! Okay, ayos. Ngayon, tuloy-tuloy na. Jesus is Lord. Jesus is Lord! I praise you, Lord. Praise you, Lord! I love you, Lord. I love you, Lord! I'll serve you, Lord. I serve you, Lord! I worship you, Lord. I worship you, Lord! I'll die for you, Lord. I love you, Lord! Ayos. Minsan pa, Jesus is Lord. Jesus is Lord! I praise you, Lord. Praise you, Lord! I love you, Lord. I love you, Lord! I'll serve you, Lord. I serve you, Lord! I worship you, Lord. I worship you, Lord! I'll die for you, Lord. I die for you, Lord! Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede makupo. Okay, dadako po tayo sa page 61 sa Bayanihan Church Planting. Next topic natin ay make contacts. So nakapili na tayo ng target barangay. Pwede na, maghahanap tayo ng mga contacts. Ito ay exciting at masayang bahagi ng ating church planting. Merong mga church planting projects, makukuha nila maraming contacts, magagaling na contacts, matibay, magtatagal, tuloy-tuloy, magkakaroon ng strong church. May iba naman, ang contacts nila, hindi masyadong maganda. Maraming posibleng dahilan, pero merong mga methods of making contacts, depende sa lugar, depende sa methods, may methods na epektibo, may ibang methods hindi masyado. Tapos, meron din mga guidelines na kailangan alamin at tuparin sa making contacts. Kung tutuparin ang mga guidelines, makakatulong ng malaki para magkaroon ng marami at matibay na contacts. Kung hindi natin papansinin ang mga guidelines,
Baka mahirapan tayo dito. So tingnan po natin ano mga possible methods for making contacts, tapos mga guidelines for making contacts. Sa Your Church Can Multiply, nandyan ang maraming posibleng methods for making contacts. Di natin pag-aaralan ng lahat, banggitin ng konti lang. Tapos nakalista din sa Bayanihan Church Planting sa page 61. So ang una, dito po sa page 61, number 1 is webs of relationships. Yung webs of relationships, ibig pong sabihin, kapag may contact na sa barangay, kahit konti, marami o konti, pag may contact na, pwedeng gamitin ang contact na yan para malaman ang kilala niya. So tatanungin yung tao, sino ang family niya? Sino ang relatives niya? Sino ang neighbors niya? At iba pa. So sino ang kilala niya? Diyan din sa target barangay. So makikilala ang iba pa. Tapos yung kilala pa, kakusapin din sila. Sino ang family nila? Neighbors nila? Relatives nila? So kung ganoon, mag-branch out, dumadami yung contacts sa pamamagitan ng mga unang contacts. Yun po ang webs of relationships. Yun po ay isang magaling na paraan. Sa aming church planting ngayon, halimbawa, yan ang ginagawa namin. Yan ang ginagawa pa. So nung una, nagkaroon kami ng konting contacts, konti lang. Pero sa konti, meron 3. Si Yeye, si Angela, si Leslie. Sa pamamagitan ng 3 ito, ginawa namin yung webs of relationships at nakilala namin ang iba pa. Kay Angela, nakilala namin si Eileen, kanyang kapitbahay at kaibigan. Naging magaling na contact. Sa pamamagitan ni Eileen, nakilala namin ang kanyang asawa, si Ricardo. Tapos nakilala din ang nanay ni Eileen, si Nanay Lina. Magandang Bible study sa kanya. Yan kay Angela. Tapos kay Yeye, nakilala namin si Malu, kaibigan niya, kapitbahay. At gusto namin makilala ang kanyang asawa, si Ryan. Yan di ko pa nakilala. Pero pinag-uusapan. Nakilala din si Nelson, asawa ni Yeye. Tapos sa pamamagitan ni Yeye, nakilala namin si Reggie. Sa pamamagitan ni Reggie, maraming nakilala. Nakilala namin si Pogi at si Eileen. Pogi ang pangalan niya. Pogi and Eileen, mag-asawa. At saka si Isa at si Buboy, mag-asawa. Nakilala din si Nene, si Ryan, mag-asawa. At saka si Nanay Doreng, nanay ni Reggie. Maraming nakilala through Reggie. Tapos kay Leslie, nakilala namin ang isa. Through Leslie, nakilala namin si Vicky. Si Leslie, yun lang ibinigay, si Vicky. Pero through Vicky, maraming nakilala. Through Vicky, nakilala namin si Michelle, yung pinsan niya, at nakilala namin si Josue, asawa ni Vicky. Ayun, kay Josue nakilala marami. Kay Josue, nakilala namin si Warlord. Kasama niya sa trabaho. Yun ang pangalan niya, Warlord. Yun ang talagang pangalan niya. Through Warlord, nakilala namin si Tata, asawa niya. Tapos, balik kay Josue. Through Josue, nakilala namin si Mang Jess, Aling Nori, magulang niya. Tapos, through Josue, nakilala namin si June at Josie. Si June ay pinsan ni Josue. Tapos si Josue, nakilala namin si Maay, si Bubot, si Hapon, si Rosalinda. Mga kapatid niya. Oo. Tapos kay June and Josie, nakilala namin si Nengneng. So, at meron pa, sample lang yan, dumami ng dumami through the webs of relationships. Maganda. Ang ganda ay maraming makikilala at ang pinakamagandang bagay dito ay kapag nagkikilala sila isa't isa, pag may joint fellowship, pag may bago, pag darating, malaki ang chance darating
Kasi alam nila maraming kilala. At malaking chance tuloy-tuloy. Kasi kapag darating sila, may kilala na. Kung walang kilala, mahirap. Pero kung may kilala na, malaking tulong. Kung maraming kilala, kung halos lahat kilala na, malaking chance. Tuloy-tuloy na. Yun. Sa magandang paraan. Tapos, nakilala namin ang isa pa. Si Irene. Isang araw, doon sa Target Barangay, papahinga ako, kumain ako ng banana Q. Habang kumakain ng banana Q, kikipagkwento ako sa mga tao para making contacts habang nagbabanana Q. Nakilala ko si Irene. Nagkwentuhan kami. To make a long story short, pumasok sa kanyang bahay. Sumama din si Annalyn, Abigail, and Roxanne, kapitbahay ni Irene. Nag-Bible study kami kaagad. Excited sila. Talagang mainit sila sa Bible. Naging weekly, tuloy-tuloy na yan. Bible study sila. Tapos, inanyahan sila sa joint fellowship. Umaten sila. Minsan. The next week, bumalik. After that, di na. Bakit kaya? Palagay ko, dahil wala silang kilala. Oo. Yung mga iba, lahat nagkikilala. Pero sina Irene, dyan sila sa tabi, hindi nila nakikilala si Angela, si Yeye, si Vicky, si Warlord, si Tata. Hindi nila kilala. Hindi na tuloy. Kaya kapag kunin natin ibang contacts, hindi ko sinasabi huwag natin hanapin ang iba. Kailangan din nilang Panginoon. Pero, mas mahirap silang magpatuloy kung walang kilala. Samantala, yung contacts natin, marami silang contacts pa. Kung mag-concentrate tayo sa kanila, malaking chance, tuloy. So, ang hinahanap natin, hindi lang contacts, hindi lang Bible study. Sabi ni Jesus, humayo kayo, gawin alagad. Gusto natin tuloy-tuloy sila. Magiging tagasunod ni Kristo. So, mas maari, susunod at susunod, kung may kilala. So, yun po ay isang method of making contacts. Webs of relationships. O yung kilala system. Yan. Ito yung pong pamilya Villegas ang una naming inabot. At mula dun sa pamilya na yun ay yung kanyang mga anak na 3 at yung kanilang manugang na 3 ay tunay na kumilala rin sa Panginoon. Lumabas ang pamilya Villegas. At doon po sa 4 na Bible study niyon na nabuksan, lumago pa ito at dito po nagkaroon na rin ng building at nagka-church na po tayo doon sa Los Baños. Tapos, number 2, dito din sa page 61 sa Bayanihan Church Planting, film showing or crusade. So, kabisado natin sa ganito. So, hindi natin pag-usapan ito dahil familiar na tayo dito. Meron din ibang aspeto na pag-usapan, yung immediate follow-up. Immediate follow-up is essential. Kung film showing, crusade, or any evangelistic event. Film showing, crusade, parenting seminar, medical mission, o ano. Immediate follow-up is essential. Kapag meron tayong evangelistic event, kada nung klase, kung mag-follow up tayo sa mga responsive, yung tatanggap, within 24 hours, malaking chance, tuloy-tuloy sila. Kung within 48 hours, malaking chance pa rin, tuloy-tuloy sila. Kung mag-follow up tayo after 1 week, halos wala na. Ninakaw na ng dyablo ang butil. Sabi ng salita ng Diyos, nanakawin ng dyablo ang magandang butil na itatanim natin. Tiyak, asahan, nanakawin. Kailangan unahin natin ang dyablo. Bago magnakaw, nandyan na tayo follow up. If we wait more than a week, karaniwan, di na sila interesado. Kung makikita, mari, tago na. So essential po yung immediate follow-up. Ang kailangan gawin, pag magplano tayo ng event, magplano din yung follow-up kinaumagahan. Follow up agad.
So magplano yung event, magplano din ng follow-up. Kung gagawin natin ang event, and after the event, magplano ng follow-up, wala na. Una, ang mga tao na nagdaos ng event, pagod na sila. Nagbuhos na sila ng kanilang energy for the medical mission or crusade o parenting seminar o ano. Tapos, after a few days, mahirap mag-meet ulit. Kung magkakaroon ng meeting, afterwards, follow-up, para magplano ng follow-up, mahirap gawin. At kung gagawin, kung magpaplano na, yung talagang pagsasagawa ng follow-up sa mga contacts, matagal pa. Wala na. Plan the event, plan the follow-up, gagawin yung follow-up, kinaumagahan. Kung ganoon, mas maraming makukuha. So yung immediate follow-up ay ginawa namin sa loob ng 24 oras sa pamamagitan ng texting, telephone, and then kung malapit po, pwede mo siyang bisitahin. Malaking naitulong ito unang-una doon sa 50% o sa 50 people na finalo up ng team, mga 60% noon ang bumalik the following Sunday. Tapos yung pangalawang bagay tungkol sa film showing, crusade, or any type of evangelistic event, sabi din po dito sa page 61, invitation to a Bible study rather than to receive Christ. Ano ito? Invitation to a Bible study rather than to receive Christ. Karaniwan, ang ginagawa natin, pag may evangelistic event, magbibigay tayo ng invitation para tangkapin si Kristo. Lapit sila sa harapan, ulitin nilang sinner's prayer, tanggapin nila si Kristo. Yan ang halos lagi ginagawa natin. So sa ating mga evangelistic events, karaniwan, maraming tumatanggap. Di po ba? Mga 30, 40, 50, 100, 200. Depende. Pero karaniwan, maraming tumatanggap. Tapos, karaniwan, maraming nagtatago. Di po ba? Maraming tumanggap, maraming magtatago. Bakit kaya? Maraming posibleng dahilan. Pero isa sa mga dahilan ay dahil dyan sa evangelistic event, hindi natin sinasabi ang buo sa kanila. Ang buong inasahan natin. Ang inasahan natin ay attend sila sa ating joint fellowship or attend muna sa Bible study. Pero doon sa evangelistic event, kung minsan, di natin sinasabi. Pag follow-up, sinasabi. Parang, ay siya nga pala, ito ang talagang inasahan namin sa inyo. Di namin sinabi noon. Ang nasa isip nila ay, attend ako sa joint fellowship? Huwag na. Attend ako sa Bible study? Huwag na. Langit, yan. Yan ang gusto ko, langit. Hanggang langit lang ako. Ulitin ko yung sinner's prayer. Hanggang dyan lang ako. Ganun ang karamihan. Siguro hindi sila nag-analyze na ganun. Pero yun talaga ang nandyan sa likod ng isip nila. Karamihan. Anong posibleng solution? Huwag lang mag-ulit ng langit. Huwag lang magpaulit ng sinner's prayer. Sasabihin yung buo dyan sa evangelistic event. Magpaliwanag ng gospel, oo nga. Magpaliwanag, pwedeng magkaroon ng langit sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Pero ang iaalok ay Bible study. Ang alok ay, kung gusto nyo mag-aral pa, kung gusto nyo malaman pa, kung gusto nyo maging lalo matibay ang inyong pananalig, inaanyahan namin kayo sa isang Bible study. Pwedeng dyan sa bahay nyo o kung saan nyo gusto. Tapos ito po ang invitation, ganito. Lahat na gusto magkaroon ng Bible study, inaanyahan namin kayo, lumapit kayo dito sa harapan at mag-fill up kayo ng card kung gusto nyo magpatuloy at magkakaroon ng Bible study sa inyo o kung saan gusto nyo. Yan ang tatanggapin nila. Walang daya, walang dagdag, walang dugtong. Yung inasahan natin, sasabihin upfront at the start. Kompleto na. Kung ganoon, yung i-follow up natin, kung sino gusto mag-Bible study, malaking porsyento, papayag dahil pumayag na.
pumayag na sa Bible study. Pero kung pumayag hanggang sinner's prayer lang, sinong papayag sa Bible study? Konti lang. So, pwede natin inarrow o i-minimize o i-filter down o mas malalaman sinong interesado talaga. Malalaman dyan sa event. Imbis na mabibigaw tayo kapag hahanapin natin sila. Alam ko, hindi ito ginagawa ng karamihan. Alam ko yan. Alam ko, hindi ito ang traditional way. Alam ko yung traditional way. Alam natin ang traditional way at nararanasan natin ang kabiguan sa traditional way. There's a better way. There's a better way. Tatanungin natin sila, sinong gusto mag-Bible? Yun. Ito po ang ginagawa ni Pastor Ray Calusay. Diyan ako natuto sa kanya. Ito po ang sinabi niya, page 62 po. Sabi ni Pastor Ray Calusay, tungkol sa invitation to a Bible study rather than receive Christ. Sabi po niya, this is more practical than a quick fix sinner's prayer after a 30-minute message. In the Bible study, we can explain the gospel better so that decisions are based on a clearer understanding of the truth about Jesus. Yan ang magiging batayan ng kanilang pagtanggap. Mas mauunawaan nila. Alam natin sa mga outreach Bible studies, sa first Bible study, karamihan, hindi pa nakakaunawa. How many Bible studies does it take hanggang malinaw ang gospel sa kanila? It's usually 3 or 4 or 5. Papaliwanag ang gospel, iba't ibang aspeto. Yung first pakikinig sa gospel sa crusade, first exposure lang yan. Oo. Kung magpapatuloy, maganda yan. Si Pastor Ray Calusay, alam po ba ninyo kung ilang churches na plant nila? More than 400. Ang church niya, membership, more than 3,000. Marunong siya. Di po ba? Marunong siya. Ito po ang ginagawa nila. So yun po, number 2, sa ating mga evangelistic events, magkakaroon tayo ng invitation to a Bible study rather than to receive Christ. Kung hindi nyo gagawin, kung hindi mapipigil yung traditional na paraan, mahal ko pa rin kayo. Pero subukan po. Subukan. Mas magbubunga. Amen. Hindi sayang yung oras para habulin ng marami hindi interesado. Hahanapin yung pumayag na. Yun. Okay. Okay, may other methods din po. So yan ang method number 1, webs of relationships. 2, film showing, crusade, or evangelistic events. Post number 3 po sa page 62, other methods. Marami din ibang methods dyan sa Your Church Can Multiply, page 174 hanggang 185. Ito po ang gagawin natin ngayon, dyan sa inyong team. Scan na lang yung Your Church Can Multiply, page 174 hanggang 185. Marami methods dyan. So scan na lang, tapos dagdagan. Marami na dyan, pero marami pa. Malaking chance, may isip ninyo ang iba pang paraan na wala pa dyan. So kung meron kayong ideya pa na wala pa dyan, dagdag na lang. Dyan sa Your Church Can Multiply, sulat na lang dyan. So pag-usapan natin ngayon, please pause the video for 5 minutes para mag-scan, magdagdag ng iba pang methods for making contacts. Unang-una, hindi mo kilala yung mga tao sa lugar eh. At para makilala mo sila, talagang magbahay-bahay ka. Hindi dahil naghahanap ka ng Kristiyano sa lugar. Pag church planting, ang hahanapin, yung mga hindi Kristiyano. Kaya kailangan magbahay-bahay ka para makilala mo sila. At ang marami sa kanila, hindi Kristiyano talaga. Pero hindi magtagal, pag ikaw ay pabalik-balik, magkaroon na rin ng kaugnayan ikaw at saka yung mga taong pinupuntahan mo. Kaya posible na rin, hindi magtatagal na panahon na magkaroon ka ng Bible study sa lugar na yan. Kaya ako, since the beginning, talagang nagbahay-bahay ako at nagkaroon ako ng maraming kakilala sa pagitan ng pagbahay-bahay. Okay, dadako po tayo sa reports. Ano po yung bagong ideya nyo na pinag-usapan nyo na pwedeng i-share sa buong network? So kahit sino sa inyong grupo, pwedeng tumayo, mag-share ng iba pang methods for making contacts. So please pause the video for 3 minutes para mag-reporting.
Okay, tuloy po tayo sa page 62, Bayanihan Church Planting, Guidelines for Making Contacts. So pinag-usapan natin yung mga posibleng methods. Ngayon, kung anong method na gagamitin, meron pong mga guidelines na mahalaga sa lahat ng methods of making contacts. First guideline, number 1, is keep contacts close together. Keep contacts close together. Kasi ayaw natin na magkaroon ng maraming contacts na kalat, makakalayo. Kasi gusto natin pagsamasamahin para magkaroon ng church. So ang kailangan, sa panahon na making contacts, maghahanap tayo ng contacts na magkakalapit. Halimbawa, dito po sa mapa ng Dasmariñas, Cavite. Kung yung target barangay ay Barangay Salitran, ang magandang gagawin ay maghahanap ng contacts lahat dyan sa isang bahagi ng Barangay Salitran. Kung lahat ng mga contacts ay magkakalapit, madaling pagsamasamahin para magkaroon ng joint fellowship. Meron din ibang hadlang, pero yung geography, yung layo, ay hindi magiging hadlang. Kakalapit sila. Maganda kung yan ang gagawin. Keep the contacts close together. Kung minsan, may mga church planters, gumagawa sila ng mga contacts, pero mga contacts ay magkakalayo. Halimbawa, kung yan pa rin ang kanilang target barangay, Dasmariñas, Barangay Salitran. Kung minsan, may naghanap ng 1, 2, 3 contacts magkakalayo sa Barangay Salitran. Tapos, ang susunod na contact, doon sa Sabang. Ang susunod, doon sa Barangay San Jose. Ang susunod, doon sa malayo, sa Langkaan. Ang susunod, doon sa malayo, sa Paliparan, o Paliparan, sa iba't ibang bahagi ng Dasmariñas. Tapos, kung makikita natin yung mapa ng buong Cavite, tingnan natin yung Dasmariñas, nandiyan ang mga contacts natin sa magkakalayong bahagi ng Dasmariñas. Tapos, ibang church planters, ang susunod na contact, kunin nila doon sa Imus. Susunod, doon sa Tansa. Susunod, doon sa Tagaytay. Para malamig, masarap, doon magkaroon ng contact. Ang susunod na contact, doon sa Laguna. Ang susunod na contact, doon sa Batangas. Maraming contacts, magkakalayo, pagsamasamahin, imposible. Imposible na. Hindi mangyayari. So mahalaga, sa paano na making contacts, number 1, keep contacts close together. Maraming tao, karaniwan. Diyan na lang maghahanap. Yung ibang contacts doon sa Batangas, sa Laguna, for the next church planting project, tanda natin sila. Pero natutukso, basta't may ng contact, sige, Bible study na. Keep contacts close together. Yan. Tapos, number 2, skip tayo number 2, diretso tayo sa number 3, make lots of contacts. Make lots of contacts. Sabi ng 2 Corinthians 9:6, he who sows abundantly will reap abundantly. He who sows sparingly will reap sparingly. Alam ko tungkol sa pera yan. Pero tungkol sa making contacts din, if we make konting contacts, mahihirapan tayo sa ating church planting. If we make maraming contacts, we'll reap maraming fruit sa ating church planting. So mahalaga, ngayon, mag-concentrate tayo. Ngayong buwan na ito, ang purong gagawin ay make contacts. Maraming contacts. Yan ang pangkaraniwan mali na maraming church planting projects. Kulang sa contacts. Kung 5, 8, 10 lang ang contacts, mahirap. Pero kung 50 ang contacts, marami na. At marami sa 50 ay magiging responsive. At magkakaroon tayo ng mas matibay na church plant. Pwede, pumili tayo ng methods na effective at maghahanap tayo ng maraming contacts. Tapos, number 4, when we make contacts, write them down. Habang umiikot sa target barangay, maraming makikilala. Maraming contacts. Kung hindi natin isusulat, hindi maalaala. Hindi ko kaya, hindi kaya ng utak ko. Bawat ikot sa target barangay, maraming nakikilala. Maraming magandang contacts. Kaya ang laging ginagawa ko, dala ito.
Pag may nakikilala, ang sinasabi ko, Nene, pwede ba isulat ko ang pangalan mo para maalaala ko, ipapanalangin kita. Oo. Tuwang-tuwa siya kapag isusulat ko ang pangalan niya. Tapos, pangalawang tanong, pwede bang malaman ang cellphone number niyo? Oo. Pag alam yung cellphone number, pag gabi na yan, uwi sa bahay, Nene, masaya ko, nagkilala tayo. Next Sunday, balik ako sa inyo. Oo. The next day, Monday, ang gagawin ay text sa kanya, John 3:16. Nakasave na sa cellphone ko. Nene, ito ay magandang sinasabi ng Diyos para sa iyo. John 3:16. Oo. Tapos, the next Saturday, bago pumunta sa Sunday, Nene, bukas, puntan kita ulit. Kita tayo ulit. Yeah. So, number 4, write them down. Kailangan. So, pag dyan sa barangay, sulat dito. Pagdating sa bahay, ilipat sa master list ng contacts. Nandyan, mahaba na, mahaba, pahaba ng pahaba. Kakaroon ng parami. Yeah. Okay, dadako tayo sa number 6. Skip sa 5. Number 6, respect the head of the household. Pag magkakaroon tayo ng contact, kung iba-bypass natin yung head of the household, baka mahirapan tayo. So kung makikilala ang anak o ang nanay, ang maganda sa pamamagitan nila, makikilala ang tatay. At kung makukuha natin ang tatay, makukuha natin ang buong pamilya, karaniwan. Pero kung makukuha natin ang anak o nanay, at hindi natin pinapansin ang tatay, napakahirap makuha siya. At saka, baka, after the Bible study, pag may joint fellowship, gusto natin attend anak, nanay, baka pahirapan sila ni tatay. Oh. So ideally, makukuha natin ang tatay. Pag nakuha ang tatay, kuha lahat. Ideally, alam natin maraming tatay na macho. Hindi sila interesado sa Bible. Macho sila, maraming ibang ginagawa. Kung hindi sila sasama sa Bible study, at least, hihilingin natin ang permission nila kung pwede sa pamilya nila. So sasabihin, halimbawa, Ramon. Ayaw ni Ramon mag-Bible. Pero kinakaibigan ko siya. Ramon, okay ba? Magkakaroon tayo ng Bible study sa pamilya? Oh, syempre, maganda yan. Maganda sa kanila yan. Sige, magturo ka ng Bible sa kanila. Gusto niya para sa kanila. Sa kanila. So, sana kasama siya. Pero kung hindi, at least pumayag siya. Imbis na hindi siya pinansin. Yun. Kaya, kung hihilingin natin ng permisyo sa tatay, walang tatanggi. Walang tatanggi. Sa karanasan ko, wala pang tumanggi kahit isa. Kayo, may tumanggi? Para sa pamilya nila. Para sa kanila, maraming tatanggi na tatay. Sikapin natin. Pero para sa pamilya, walang tumatanggi. So at least nakuha natin ang loob niya ng konti, kuha natin ang kanyang permisyo, makakatulong na malaki. Opo. So yan ang number 6, respect the head of the household. Tapos number 7 is meet needs. Sana yung methods na gagamitin natin to make contacts, they meet the needs ng mga tao doon. Ayon sa Natural Church Development, isang katangian ng malusog na iglesia ay need-meeting evangelism. Aalamin kung ano ang pangailangan ng taga doon. Hanggat maaari, tutugon tayo sa pangailangan. Sa pamamagitan ng need-meeting, mag-evangelize tayo. Ngayon, pwede maging malaking gastos yan, pwedeng hindi. May mga need-meeting na paraan na hindi magastos. Kung yan ang katangian ng isang malusog na iglesia, mas maganda sa church planting, magiging malusog sa una pa lang. Sa una, magkakaroon ng katangian ng need-meeting evangelism from the start. Yan ang ginagawa sa church planting namin ngayon. Tinanong namin sila, anong kanilang pangangailangan. Alam po ba ninyo kung anong sinabi nila? Lahat. Lahat. Pera, pera, pera. So, alam nyo kung anong ginagawa namin? Silang lahat, bibigyan sila ng pera. Hindi, biro lang. Hindi sila bibigyan ng pera kahit 5. Ang ginagawa ay livelihood. Oo.
So, meron mga proyekto. Gagawin nila yung sabon, Zone Rocks, Hikaw, Benta, kapera. Tuwang-tuwa sila. At nakukuha ang maraming contacts through meeting their needs. Tapos iba, kailangan trabaho. Naghahanap kami ng trabaho. Meron din, basta pansinin, maraming lugar may trabaho. Di nila alam. Di sila umiikot kagaya natin. Di nila alam, may trabaho doon pala. Diyan lang sila lagi sa bahay, hindi nila alam. So naghahanap kami ng trabaho. Iba, binigyan na, nag-connect na. May trabaho na sila. Yun. Anong gastos sa amin? Wala. Zero. Need meeting. Oo. So, sa atin, yan ang guideline kung anong methods na pipiliin natin, ang maganda gagawin, need meeting evangelism. Tapos number 8, guideline, is use a personal touch. Use a personal touch. Kapag meron tayong nakilalang contact, maganda, di lang basta contact. Makikipagkaibigan sa kanya. Kwentuhan. Makilala. Kung saan siya interesado, yan ang pag-usapan. So kung lalaki, pag-usapan natin, oy, nakita mo si Kobe Bryant, magaling mag-basketball. O anong hilig niya? Boxing. Pag-usapan, Manny Pacquiao. Kung babae, di interesado kay Kobe Bryant, Manny Pacquiao. Pag-usapan ay mga bata. Oo, yung kumusta ang anak niyo, walang sakit, kumusta ang kanilang pag-aaral, mga ganyan, tungkol sa kung saan sila interesado. Sa aming church planting, may isang lalaki, pangalan niya ay si Cedric. Nagtatrabaho siya sa isang transmission shop malapit sa aming subdivision. So ang ginagawa, paminsan-minsan, about once a week, text ko siya. Sabi ko, Cedric, magsalo-salo tayo. Kita tayo sa Transman. Yan ang pasok niya. So, alis ako sa office, lakad ako sa Transman, may baon ako, may baon siya, salo-salo kami. Next week, Cedric, salo-salo na tayo. Sige po, Pastor. Pagdating ko sa Transman, tuwang-tuwa siya. Oo, matibay ang aming relationship. Napakagaling na contact. Through the personal touch. Yan ang magandang gagawin. Personal touch. Meron din iba pang guidelines dyan, di natin pag-aaralan, binasa na. Didako na tayo sa ating interaction. Dito po, meron tayong 12 guidelines. Alin sa mga guidelines na ito ay madaling makaligtaan. At kung makakaligtaan, anong mangyayari? Yan po ang pag-usapan. Sa 12 guidelines, alin ang madaling makaligtaan at kung makakaligtaan, anong mangyayari? Pwede po ba pag-usapan, coach, team leader, team members, please pause the video for 10 minutes para pag-usapan ng mabuti. Okay, dadako po tayo sa page 63. Evaluate methods used in the past. Tungkol sa methods for making contacts, alin po ang mga methods na ginamit niyo noon pa? Bago tayo magpatuloy sa pagpili ng methods para sa church plant na ito, isipin muna natin, suriin muna, ano po yung methods na ginamit noon? At gano'ng ka-effective? Kung may napaka-effective, sige, gamitin ulit. Baka bagay din sa inyong lugar, depende din sa sitwasyon. Hindi effective noon, bakit gamitin ulit? Siguro may adjustments na gagawin, gamitin ulit, pero siguro huwag na. So magkakaroon tayo ng konting evaluation. So dito po sa page 63, makikita po ninyo yung chart. Yung first column, methods used in the past. Second column, how many people were brought into the church through this method. Yan ang gusto natin makita through the method. Huwag natin isipin, ilan ang tumanggap. Ilan ang nadala sa church in the long run. Yan ang gusto natin suriin. Sabi ni Jesus, humayo kayo, gawin alagad, tagasunod. Sabi ni Peter Wagner, any evangelistic method or any evangelistic ministry that only measures converts is doomed to failure. Any evangelistic ministry that only measures converts is doomed to failure. Kung yan lang ang tinitingnan natin, ilan ang tatanggap, hindi natin bibilangin ilan ang nadala sa church, dito lang ang ating concern.
Basta tumanggap, tapos na tayo. Di ganun eh. Ang dapat natin sukatin ay ilan ang nadala. So ngayon sa ating evaluation, first column, method used. Second column, how many people were brought into the church through that method. And then last column, rank of effectiveness. Okay, so pwede po ba, bawat team leader, mag-fill up kayo ng chart. Coach, pwede makatulong. Team members, pwede makatulong din. So please pause the video for 3 minutes para mag-fill up yung chart sa page 63. Okay, dadako po tayo sa ating coaching. Meron pong 3 bagay na pag-usapan. Number 1, page 63 po. If one of the methods you used in the past was nearly fruitless, why do you think this was so? Number 2, if a method was very fruitful, why do you think this was so? Number 3, what are some of the lessons learned from evaluating these experiences? Yung experiences in making contacts. Okay, pwede po ba pag-usapan, coach, team leader, pwedeng kasamang team. Please pause the video for 5 minutes. Okay, dadako na po tayo sa ating reporting. Ano po yung pinakamahalagang leksyon na napulot nyo dahil sa ating evaluation na ginawa? Pwede po ba, bawat team leader ay tatayo, mag-share sa buong network, anong pinakamahalagang natututunan through this evaluation? Huwag magtagal, sandali lang sasabihin yung mahalagang leksyon. So please pause the video for 5 minutes para mag-share lahat ng team leaders. Okay, tuloy po tayo. Select methods. Select methods. So, ang pinag-aralan na, mga possible methods for making contacts. Pinag-aralan na, mga guidelines sa kahit anong method. Tapos, nagkaroon tayo ng evaluation of past methods used. Ngayon, sa lahat ng background na yan, alin ang methods na gagamitin na ngayon? Yung mga methods na pinili, isulat dyan sa page 64 sa Bayanihan Church Planting. So, please pause the video for 3 minutes para pumili kayo ng methods na gagamitin. Bakit po tayo maghahanap ng contacts? Dahil ang gustong-gusto natin, itong contacts, di paligtas, sila ay maliligtas at magiging worshipers. Yan ang napakaganda. Yan ang malaking kagalakan natin. Yung mga tao ngayon malayo sa Diyos. Dumarating na at nakikita na sila ay sumasamba. May iba, darating ang araw, sasamba. Yan ang ating hangarin. Yan ang gustong-gusto natin makita. Our heart and our desire to see the nations worship. So pwede po ba? Tumayo tayong lahat. Sabay sa awit. Kanta tayo, our heart, our desire to see the nations worship. Pagkatapos ng awit, manalangin tayo, hihilingin ko bawat coach ay manguna sa dalangin, hihilingin na bibigyan tayo ng maraming contacts na magiging worshipers. Okay po ba? Pwede po ba? Tumayo tayong lahat. Is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and every tongue rejoices. Our heart, our desire is to
to see the nations worship you.